Ito yung request nyo sa flowcharting. Pag sinabi natin flowchart, visually presenting flow of data. Okay. So, para siyang plano, no? Pag sinabi natin flowcharting. So, kailangan maintindihan natin ano yung dapat i-process. Okay. So, data muna, input. Okay. Ipa-process mo yung data. Then yung data magiging information. O yung tinatawag nating IPO, input, process, output. Okay. Tapos kung ano yung mga operation na dapat i-perform based sa scenario na kailangan ninyo sa flowchart, no? So sa flowchart may sequence, yun lagi ang sequence. Mag-i-input ka muna, process mo siya, kakaroon ka ng output. So kahit saan mo siya tingnan, dapat makita mo yung flow na yun. Okay. So program flowchart can be linked through a blueprint of building. Same concept siya. Paplanuhin mo muna sa papel using a flowchart paano gumagana yung program mo. Okay. So, parang dine-design mo muna siya sa papel para siyang sa architect para alam mo kung ano yung requirements, ano yung mga dapat ihanda, ano yung dapat pang process. Yan po yung basic sa flowcharting. Okay. So, meron dong rules and standards na dapat sundin. Okay. So, pag flowchart, diagrammatic representation. Sequence, pagkakasunod-sunod, para makuha natin yung tamang output. Para ma-solve natin yung problem na ang initial solution nyo, hindi pag-code kaagad. Okay. Designed solution. Okay. Na hopefully, pag nag-operate, magpe-perform ng tama. Okay. Flowchart are generally drawn in early stages. So, ang concept kasi sa pagko-program is pag naintindihan mo na yung problem, i-design mo yung solution, tsaka mo palang i-code. Facilitates communication between programmer and business people. Tayo naintindihan natin yung pag-code, or dapat naintindihan natin paano gumagana yung code. Pero hindi naiintindihan niya ng mga kliyente or nagpapagawa ng computer program solutions or websites, no? So sila, pwede nilang maintindihan paano nangyayari yon using flowchart. So vital siya sa programming. Helpful how to understand logic in complicated lengthy problem. So bine-breakdown natin yung problem in simple steps para ma-code natin yung isang buong system one step at a time. Yan. So sa flowcharting, meron tayong mga symbol. So technically, ang una ito. Terminal. Beginning and end. Okay. Ito yan. So una, tsaka dulo. And then, sa flow lines, ang hindi ko sinasama dyan, itong arrow. Gusto ko ang flow laging pababa. Okay. Yan. So dapat lahat ng line may arrowhead. Meron din tayong input symbol na siya din yung ginagamit sa output. Okay. Then, after ng input, at some point, dapat meron yung process. Process yun yung mga operators. Ito yung verbs, no? Moving. Okay. Actions. Process. Pag input, kumbaga sa pagluluto, ito yung raw materials. Pagluluto yung process, then yung naluto, yun yung final output. Okay. Decision symbol, ginagamit to pag may yung isang process may condition. Paano pag pamasa, paano pag bumagsak, paano pag mataas, paano pag mababa. Okay. Yan. Then meron din tayong initialization symbol kung meron daw mga kailangang i-prepare na variable. Anything na we need to prepare, yan. Meron tayong variable.
Then, kung hindi kasya sa isang papel, or, ayan, kesa mag-arrow up ka, ang preference ko, gamit ka na lang ng on-page connector. Then, pag hindi kasya sa papel, mag-off-page ka. So, types of flowchart, and document, system, program. So, normally, yung mga ginagawa nyo ngayon is program flowchart. Pag system, sobrang lalaki niyan. Hahaba niyan. Okay. So, ito yung sample ng sequential flowchart. No? Meron kang start terminal. Tatanggap ka ng input para ma-process mo yung input, or tatanggap ka ng output. Simple logic nito is, ako, yan, magtatanong kayo sa akin. Paprocess ko yung tanong, then sasagutin ko yung tanong. Then tapos na yung isang cycle ng pagtatanong. Simple. So dito ang sample, yung create a flowchart that will input two numbers and display the sum. So pag sinabing sum, mag-add plus. So tatanggap daw ng 2 input. Okay, so pwedeng ang instruction dito is please enter a number. Tapos ang input tatanggapin ni num1 and num2. Assume natin ito, ang katumbas niyang bulsa. Siya yung hahawak kung ano yung in-input ni user. No? So kung in-input ni user, ang una niyang in-input, papasok kay num1. Yung pangalawa niyang in-input, papasok kay num2. Logic. Then rectangle, that's our process. Nandun yung action natin, which is plus. I-add daw si num1 at num2 at kung ano yung sagot ipapasa kay variable na sum. Si sum parang an additional bulsa na kung ano yung step or action na pinapagawa sa process, gagawin niya at siya yung hawak ng resulta. At i-display daw yung output dito, and then tapos na yung cycle na to. No? So kung mapapansin nyo paano gumawa ng flowchart yan, dapat dikit na dikit yung mga lines. Kung mapapansin nyo, walang arrow up. Okay sa akin yan. So, dito naman, and arithmetic operation with parenthesis. So, PEMDAS will apply. Okay? Create a flowchart that will input the Fahrenheit and display equivalent in Celsius. So, isa lang ang input. That's Fahrenheit. Fahrenheit is a variable here. Tatanggapin ni user yung bulsa. Kung ano yung bulsa, may 9 sa 32. Then, done the operation, then maging output niyan is equivalent to Celsius. Hindi siya user-friendly kasi yung dalawang example natin, kasi walang instruction to please enter a number sa user. Pero yung logical flow niya, how the program or the flowchart works, yan din yan. Okay? Ito naman, suklian. No? Create a flowchart that will input customer's money and his bill and compute for the change kung may sukli. So, kunyari, nag-input siya ng 1,500. Ang babayaran niya is 1,200. So, 1,500 minus 1,200 is equivalent to 300. Hindi pa i-display dito. Bakit? Dito pa lang prinoseso. Operation yun. Arithmetic operation. Or yun yung pwedeng kinukompute ng tendera kung magkano isusukli niya dun sa bumibili or customer niya. No? Then, i-display ang output. Pag selection structure naman, ito yung may condition. In Tagalog, kapag oo, kapag hindi, ano mangyayari? So, pwedeng binigyan mo siya ng input, like, kunyari, grades, no? Grades. Pasado o hindi. So, nag-input ka ng 75. Tapos, ang condition mo is kapag 75 o mas mataas, yes, pasado. Siyempre, kung mababa, no, yun yung bagsak. Or pwede rin dyan, iba yung computation pag, kunyari, tax. Pag ang sahod mo is 25,000 pababa, wala kang tax. Walang ma-minus sa'yo. Pero kung mas mataas sa 25,000, meron ka ng 10% or 12% tax. So, yung kunyari, 27,000 yung sahod mo or 30,000 yung sahod mo. So, mababawasan ka ng 1,200 for every 10,000. So, 3,600 yun kung 12%. So, 3,600,
30,000 minus 3,600, that's 26,400. Yun yung magiging sahod mo. Yan yung sa grade pass or failed. Put ka ng grade, greater than 75. Pag pass, yes, output pass. Pag no, output fail. Pero yan, pag ganyan, prefer ko, oops, nakagroup ata ito. Group, ayan. Dapat ito pantay yan. Dapat ganyan siya. Maisin natin. Baba pa natin. Dito, ganun din. I-deductong lang natin siya. Tapos hahabaan natin. Konti. Though, kung mapapansin nyo, tabingi siya, okay lang. Bakit? Yung flow niya, logically pababa. Okay na ako dyan. Okay? So, yan lang muna. Ayan, sana naintindihan nyo.